Nagbabagang balita. Good news sa mga OFW dyan sa Qatar na gustong bumili ng gold. Si Mr. Tan ang magsasabi sa inyo, kung share niya sa inyo kung paano kayo makakatipid at paano i-calculate ang gold na bibili nyo dyan sa Doha, Qatar. Mr. Tan, pasok! Nagbabagong balita. Kakapasok lang itong balita na to. Kung kayo ay OFW dyan sa Doha, merong isi-share sa inyo si Mr. Tan kung paano nyo malalaman o paano kayo makakatipid pagbili ng pinto dyan sa Doha, Qatar. So, Mr. Tan, pasok! Okay. Ayun. Ayun, maraming salamat. Ayun, welcome back sa ating YouTube channel. This is Mr. Tan, Mr. Kalutan. Ako magbibigay sa iyo alal, sa iyo advice. Ngayon, hindi muna tayo tutulo sa pungsoy. Sabi nga ng ating reporter, tayo ay magtutulo kung paano nga ba bibili ang mga OFW lang ginto katulad ito. No? Ginto. Yan. Ito ginto, mabibili mo sa Doha o kaya sa Middle East. Now, balik tayo doon sa ating topic. So, sa ating topic guys, paano nga pala kayo makakabili mula ginto dito sa Doha? So, dito mula tayo sa Doha. Hindi ko alam sa iba bansa, baka sa Middle East, ikaw bibili, meron siguro sila tawag do tax. Pero pag ikaw bili dito ginto sa Doha, wala dito tax. Sana all. Pagkupilahin muna natin kung magkano nga ba ang ginto katulad ito sa Pilipinas. Sabihin na natin ang ginto sa Pilipinas ay nagkakahalaga 8,000 per gram. No? Dito po sa Doha, ang presyo ng ginto is nasa 370 per gram na po ngayon. 370, itatimes mo po yan sa 15 or 16 pesos. So, nagkakahalaga po yan nasa 6,000 man ganon, no? So, mas mula. Pero, wag po kayo magpapadala sa mulang ganyan. So, bakit ko sinabi na wag kayo papadala sa mula? Kunyari, meron ako dito bracelet. Yan. Sabihin lang natin 5 gram ito. 5 grams po, ita-times mo ngayon sa 350 or 375. At 375, let's say lang yun ito lang kakabigat na 5 gramo. Ngayon, ita-times mo yung 375. 375, ita-times mo sa 5 gramo. Ang kakahalaga 1,875. Ngayon, pag bibili ka nito sa mga shop dito sa Doha, hindi po 1,875 ibibigay sa iyo. Ibibigay po sa iyo to mga nasa halaga 2,700 o 2,300. Bakit po? 375 lang isang gramo. Times 5 to 1,875. Bakit ako bilibentahan ng 2,500? Doon na po tayo magtataka. Kasi po kapag ikaw bili dito ginto sa Doha, hindi po times yung gold rate doon sa gramo na bibilin mo. Yung mga nagbebenta po ginto, para kumita po sila, meron po sila tinatawag making charge. Making charge. Ang making charge po, ito po yung nagbebenta lang ginto. Sabi ko nga po kanina, dito po sila kumikita. Paano natin malalaman kung i-overcharge ka ba ng mga nagtitinda na ginto sa making charge? For example, meron ka dito 1 gram lang to, 1 gram. Sabihin lang natin ito ginto 1 gram. Ang 1 gram na ginto, binenta sa'yo nasa 500 katalilian. No? Ngayon, ang presyo ng ginto 375. Diba? 1 gram lang to. Pwede mo siya i-calcula, ima-minus mo lang yung 375 doon sa 500.
balik tayo dito sa calculator. 500, ima-minus mo yung 375 na 1 gram doon sa ginto. Boom! Dito po ay 175. Ayan po ay yung tinatawag na making charge. Pero, average na binibenta o ginagawang making charge dito sa Doha, dapat mga nasa around 40 riyal lang hanggang 115. Ngayon, paano ko nga pala makukwenta ko bibili ako gito na nasa 8 gram, 7.5 gram, 759 gram, galon? Ibibigay ko po sa inyo yung calculation. For example, ito po ginto, hindi po ito ginto, peke lang ho ito. Para flops lang po sa ating vlog. For example lang ho, ito ano. Meron ako dito 8.7 gram. 8.7 gram. Ngayon, tinalo ko magkano, beta sa akin ito doon sa nagtitinda gito. Let's say, binebeta sa inyo itong 8.75 gram, nasa 4,600. So, doon po tayo magkakalculate. Bolol-bolol, pasensya na ho kayo, no? Doon ho tayo magkakalculate, no? Babalik tayo sa ating calculator. Calculator, ipupunta mo yung 4,600 Qatari riyal. Ang gagawin ho natin, i-divide ho natin itong bibili mo ginto, which is 8.75 gram. Di-divide mo siya na 8.75 gram. Ngayon, paano ko makukuha yung service charge na binibigay sa akin? Ayan na po yung calculator. 4,600 Qatari riyal. Ima-minus po yung gram, 8.75. Or, sorry po, i-divide po pala. I-minus nyo po kung magkano yung per gram na gito na bibili nyo. Kung for example, 375 Qatari riyal per gram yung gito bibilin mo, i-minus mo yung 375 dito. Minus 375. At saka ngayon, i-equal. Ngayon, magkano ko lumabas? 150. 150 per gram po ang chinard sa inyo pag binili nyo po itong 8.75 gram sa halagang 4,600 riyal. So ngayon, may gagawin po sila sa inyo. Sasabihin na po nila, I will give you more discount, pero konti lang ho talaga ibibigay sa inyo discount, no? Kasama po yan sa sales tactic para maigayo ikaw bibili ginto. Okay. Ngayon, pwede nyo nang kalkulahin kasi malunong na kayo. Sasabihin nila, meron na akong discount ibibigay sa'yo from 4,600. Pwede nila sila ibigay sa inyo na around 4,550. 50 riyal ay babawas. Aray ko po. So, ayo guys, balik ulit tayo doon sa ating kwento. Pag sinabi sa iyo la salesman, bibigyan kita discount minus 50 riyal, 4,550. Ima-minus mo po or i-divide po ang 8.75 gram. At tapos, ima-minus yung 375. Magkano? 145. Ganyan lang po ibibigay sa inyo discount. Wag po kayo papalo kung mataas po ito, 145. Ha! Ngayon guys, itutulong ko na sa inyo kung paano ako bumibili ginto dito sa Doha. Papabababain ko yung service charge na binibigay nila dito sa akin. Iaabot natin yan ng at least 60 making charge. Kasi dati, way back 2014, 2016, 2018, mababa pa po presyo lagi to. Can you imagine, 1 gram 90 riyal lang noon. Ngayon, halos 375 na. Kaya dapat, mag-i-invest kayo dito na lang sa ginto. Pag bibili kayo baka bago cellphone, maluluma.
wala taas presyo. Pero ito, pag tumagal, doble, triple, kaya maganda investment itong ginto. So ayun guys, balik tayo sa ating calculation. Ngayon, babalatin ko may ali o yung lang titinda ginto. Ano? Gagawin ko, meron ako calculation. Ipapakita ko doon sa tindero. Napakataas yung making charge. Pwede na kayo mag-deal. Pero, etong calculation na to, dapat sa iyo lang dalawa. Kasi, pwede naman ikaw magpakita calculation kasi ikaw resident doha, ikaw trabahador doha. Pero kapag pinakita mo to calculation sa tulis o kaya sa ibang tao na dumisit lang o dumating lang dito sa Doha tapos bibiligin to, wag mo nang sabihin yung calculation. Kasi masisira lang naman ang business nila, di ba? Kawawa din naman. Doon na sila kumikita. Ngayon, pwede mong makipagtawalan dito ulit sa ginto. 4,550. Pwede mo yan tawaran, let's say, around 4,000 real. No? Hindi na masama 4,000 pala sa akin. Pero hindi ko pa alam calculation. Balik ulit tayo calculation. 4,000 real divide 8.75 ang gramo minus 375 per gram lang dito. 82 malaki pa rin yan. Pala sa akin hindi ako bibili niya pa 82 making charge per gram. Hindi. Ako pwede na bibili ako nasa 60 ang making charge. Ang gagawin ko, babalik ulit ako sa calculator. Babawasan ko yung 4,000. Gagawin ko 3,850. No? Tapos, divide ulit natin sa gramo lang dito. 8,475 minus 375. 65. Ayan ho, pwede na ho yan. Yan, 65. Ito po, based on my experience, depende ho sa nagtitinda at saka sa design ng ginto pag-calculate nila na making charge. For example, ito ho, simpleng ginto or simpleng design lang, no? So, pwede sila magbigay ng 65 real making charge dito sa ginto la to. Pero, kapag ang ginto nyo ho, Monaco, yung talaga kailangan mabusisi gawa. Tapos, triple lock chain. Tapos, napakadami pong etchable ginto. Hindi po sila magbibigay basta-basta mababa making charge. Kaya nga ho, making charge yung ginto ho, galing pong buo, di ba, buo. Tutunawin nila, tsaka sila lang magbuhulma. Doon ho, kaya ho tinawag na making charge, no? Pero kung simple ginto lang, mga ganyan, yan. Tapos, mga simple lang, mga chain loop lang, galon, mababala, making charge na ikaw offer, wala problema. Pero kapag sobra hirap gawin, ginto, talaga hindi po sila papayag. So, ayun, meron ho question sa atin. Bakit mas mahal ang making charge ng 18K kesa sa 22K? Kunyari, ito ho 22K or let's say ito ho 18K. Ito ho 18 or 22K or 24K. Mas mahal po ang making charge nito kasi ho, marami po silang pinaggagawa dito, tutunawin, tapos kung ano-ano yung paglalagay, ganun. Tapos ho, mas mahal po ang per gram nitong 24K kaysa sa 18K. Ito hong 24K pure gold po. Kapag tinunaw nila, konting hulma lang ho yan, talagang ayun na ho yung design. Kasi po, mas pure yung gold po ng 24K. Kaya mas mula making charge kasi effortless sila gagawa design 24K. Mahirap kasi gumawa design 24K kasi sobrang lipis, no? Mabilis po matunaw 24K kasi pure gold po. Hindi katulad dito pwede po talaga makapal kasi 18K.
So ayun lang ho mga kapuso, mga kabayan, sana mayroon kayo natutunan kung paano mag-calculate na ginto dito sa Doha. Hindi ko lang alam doon sa iba bansa, sa Middle East, sa Middle East. Doon sa Abu Dhabi o Dubai o sa Kuwait o Bahrain o sa Saudi, kasi sa kanila po meron sila tax. Dito po wala tax, no? Kung magkano po bigay sa iyo ng nagtitinda, ayun na ho iyon. Wala ho dito tax, kaya maganda bumili ginto, no? So mas maganda ako bibili ginto dito sa Middle East kasi hindi mo na kailangan i-check. Hindi katulad sa Pilipinas baka may halula tanso. So ayun lang guys, sana meron kayo natutunan sa ating video, kahit bulol-bulol mga ewan ko. Ayun lang ho, basta bulol-bulol, pero sana may natutunan kayo sa akin, Maraming salamat. Bili na kayo ginto. Ito, tanso lang po ito. Bakal lang ho ito. No? Bakal. So yun guys, sana wag kayo message sa akin na hilam kayo pera o kaya hingi pera, kasi ako po wala po pera. Papakita ko lang ho sa inyo yung props natin. Ito po sinabi ko, hindi po ito totoo. Bakal lang ho ito. Itatry po natin ng ating magnet. So meron tayo dito magnet, tapos meron tayo dito relo. Dumidikit, di ba? O, di ba? Ngayon titingnan po natin ito ating ginto na peke. Kita mo? Dumikit ho. So, wag ho kayo mag-isip sa akin na ako mayaman. No? Bye-bye.